ba mga kasaling ito? Ang mga lansangan na ating nilalakaran, ang mga paralan na ating pinapasukan. At lang ito ay binabayaran ng ating mga magulang sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Ngunit ito na ang nangyayari sa mga buwis. Saan napupunta ang mga pera? Ang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kit Aldenegad. Nagtatanong patungkol sa laban sa korupsyon. Alam nating lahat na ang korupsyon ay isang sagit na kumakalat sa ating lipunan. Ito ay isang kanser na unti-unting sumisira sa ating mga institusyon, sa ating ekonomiya at sa ating mga pangarap. Ang korupsyon ay hindi lamang isang isyu patungkol sa mga opisyal sa gobyerno. Ito ay isang isyu na nakakapekto sa bawat isa sa atin. Kapag ang mga opisyal ay nagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan, ang mga mahirap na tao ang unang nagdurusa. Kapag ang mga negosyante ay nagbibigay ng suhol upang makuha ng proyekto, ang mga mamamayan ang nagbabayad ng mas mataas na presyo para sa mga serbisyo. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng katarungan, kawalan ng pagkakapantay-pantay at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Ito ay nagpapahina sa ating ekonomiya, nagpapabagal sa ating pag-unlad at nagpapahirap sa ating buhay. Mga batas laban sa korupsyon. Isa na rito ang Republic Act No. 3019, mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ay isang batas na naglalayong sugpuin ng korupsyon sa gobyerno tulad ng pagbabawal ng pagtanggap ng suhol o regalo mula sa kasapi ng gobyerno lalo na tuwing eleksyon. Ngunit ang ating mga mamamayan ay nasisilaw sa mga alok nila na nahahantong sa pagtanggap ng binibigay na suhol ng gobyerno. Ngunit hindi dapat tayong pasilaw sa mga binibigay nilang suhol sa atin. May mga dapat tayong tandaan upang makaiwas sa korupsyon. Ang una ay magkaroon ng kamalayan, lawayan ang problema ng korupsyon at mga epekto nito sa ating buhay. Pangalawa, maging tapat at huwag magbigay ng suhol. Huwag tumanggap ng suhol at huwag magtago ng illegal na aktibidad. At ang panghuli ay magpakita ng halimbawa, maging responsable sa ating tungkulin at huwag mag-atubiling magtaguyod ng integridad sa ating komunidad. Laban sa korupsyon ay hindi madali, ngunit hindi dapat tayo sumuko. Ang ating mga kapwa Pilipino, mga anak at mga apo, ang ating susunod na henerasyon ay naghihintay sa atin upang gumawa ng pagbabago. Kaysa tayo sa paglaban sa korupsyon, maging bahagi ng solusyon, huwag maging bahagi ng problema. Maging tapat, maging responsableng mamamayan at magtulungan tayong bumuo ng isang mas mahusay na lipunan para sa lahat. Yan lang po, maraming salamat. Alam nating lahat na ang korupsyon ay isang sagit na kumakalat sa ating lipunan. Ito ay isang kanser na unti-unti. Ang korupsyon ay hindi lamang korupsyon ay isang korupsyon ay nagdudulot ng kawalan ng katarungan, kawalan ng pagkakapantay-pantay at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Ito ay nagpapahina sa ating sa korupsyon ay hindi madali. Ngunit tayo ay dapat sumuko. Ano?